So hindi ko na-expect to, talagang napakagaling na ibon. Ako'y natutuwa. Syempre sa tuwa, mapapasigaw ka talaga. Magandang araw mga kalapatids. Ako nga pala si Gino Alfaro, Pigeon Pansiat ng Lucena City. Yun, syempre, bago ulit natin simulan tong video to, sir, maraming salamat po sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Sir, pwedeng malaman, gaano katagal ka na nagkakalapati? Bali, nagsimula ako 2019 ko. Tapos, sir, pwedeng malaman yung mga naging achievements mo nitong mga nakakaraan na karera? Bali, dati pa lang nag-iibon na ako. So, itong kapatid ko, nag-iibon siya. Eh, bigla man nang napakwit. Anong taon napatigil, sir, yung kapatid mo? Bali, napatigil siya 2019. So, sabi niya sa akin, ako na nga doon yung mag-alaga kasi quit muna sa pag-iibon. Hanggang sa dumating na yung time na ako na yung naglalaro sa isang club dito sa Lucena City. Ito na nga yung SLFU. Almost 2 years din bago ko napagtugma yung mga ibon na yan. So, sa mga tuwid naman na napagpares ko yung tama, yan, nagbigay sa akin ng karangalan bilang isang pansier dito sa Lucena. Adi, hindi ka na pala, sir, nag-acquire ng mga bagong bloodline nung sinalo mo yung mga ibon ng kapatid mo? Bali, hindi na ako nagkuha ng ibang ibon. So, pinaikot-ikot ko na lang sila. Ay, naglalabas pa rin naman ng achievement ang mga ibon na naiwan ng kapatid ko sa akin. Bali, anong bloodline nung best pairing na nakita mo sa mga ibon ng kapatid mo? Bali, ang sabi niya sa akin yung ibon na yun ay Koopman, tapos CTS. Yung CTS na yun is galing kay, itlog pa lang galing kay Sir Berlon Enriquez ng SLFU. Siya yung pinakang organizer ng SLFU. Tapos yung Koopman naman, inacquire din niya dun sa kaibigan niya na nagpapapanalo din. Bali, unang subo ko pa lang sa pair na yun ay naglabas agad ng Catbalogan Clacker. Bali, overall, 4th overall champion siya sa aming club. Ayos din yung mga kalapatid. So, yung nakita niya yung dapat pagparisin sa ibon ng mga kapatid niya, nag-champion na, kumbaga pumesto na, pang 4th overall. E di, natuwa yung kapatid mo nung binalita mo sa kanya. Oo, tuwan-tuwa kasi hindi niya na-expect na gano'n ang mangyayari. So, ako pa yung nakapagpa-champion sa lahi ng ibon na galing sa kanya. Ayos, congrats kay Sir Gino. Bali, may isa pa akong ibon, dalawa silang Catbalogan Clacker ko. Yung isa, lap winner siya ng Catbalogan Clacker. Anong bloodline nun, sir? Unknown line siya eh. Hindi ko malaman kung saan pares ko ba napainak yung ibon na yun. E di, mas nauna mo palang umuwi sa unknown line. Oh, bali lap winner siya, lap champion siya ng Catbalogan. Pumesto sa overall. Overall din naman siya. 7 overall. Boy, so ang galing ha. Bali, paparte din siya ng Survivor, Obis Survivor. Sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo. Tara. Bali kalapatids, ito yung aking breeding section. So 5 pares lang yung pinag-iikot-ikot ko. Tumakalapads. Bali, ito na yung mga bloodline nung naglabas ng Catbalogan Clacker. Bali, iisa halos sa labas yan. Iisang lahi ang nilabas niyan. Bali, ano-ano na palang bloodline ng meron ka sa loop mo, sir? Bali, ang bloodline ko lang dito is pagkaalam CTS, pati Koopman. Pati may alaga din ako ngayon Taiwan bird. Yun yung dinagdag mo. Dinagdag ko yung Taiwan bird. Sir, ano yung CTS? Ang pagkakaalam ko sa CTS na sinabi sa akin si Sir Chams Chanseng. Okay. Galing kay Sir Berlon Enriquez. Kumbaga, hindi yung pinakang baseline. Galing lang kay Sir. Sa isang pigeon pansier din, sikat na pigeon pansier din. Ito ang aking flyer slope. So, sama na ang north at south at summer. So, ang ginagawa ko pagkarera, pagka north ang labanan at datingan ng ibon, kinukuha ko muna yung ibon dito sa aking flyer slope para hindi kagulo pag dumating. Kagulo pag dumating. So, iniipo ko muna siya sa training box. So, pag dumating yung ibon, hindi kagulo, hindi ko malaman kung sino dadamputin. At para din makapag-relax yung bagong uwi galing karera. Kasi pagkadating ng galing karera, pumunta dito, nag-aaway sila. Nag-aaway-aaway sila kasi uhaw na uhaw yung isa, ayaw hindi makainom. Kaya ang ginagawa ko, hiniwalay ko muna ang mga galing race. Wala naman nagkakasakit, sir, sa mga ibang ibon mo? Hindi naman naiiwasan yung yung magkakaroon ng sakit. Kasi talagang kahit gaano kapag kagaling na fancier sa larangan ng pag-iibon, meron talaga magkakasakit, hindi maiiwasan. Pero nagbabakuna ka, sir, sa mga ibon mo? Dito lang ako nagbakuna. Ang gamit kong panturok ay Game Changer ni Sir Berlon Enriquez. Ito mga kalapatid. So, nagdedepende rin din pala si Sir Gino. Dati kasi ako talaga sa totoo lang, hindi ako nagpe-feathering ng ibon. Nangyari sa akin yun nung nasa race ako, biglang naglaglagan yung ibon kaya nakakadala. So ngayon, kaya puro bunot ang aking ibon, panlarong SDR, is para pagdating ng derby o training pa lang, kompleto ng pakpak niya. Ang tubig ng ulan o
tagos lang sa kanya, hindi agad-agad na babasa ang kanyang pakpak. Kaya pala simula noon, sir, lagi ka nang nagdedepende rin sa mga panlaban mo. Oo, dapat laging siguradong pakpak natin para sa derby na darating, hindi kakaba-kaba. Kasi nakakadala na yung nasa derby ka tapos naglaglagan, di talo na kagad. Oo nga naman. Tama na isang beses na naano mo yung pagkakamali. Oh, may experience kasi akong ganyan na nung unang North na laro ko, nasa standing na yung ibon, hindi ko nalipad kasi wala na, ubos na yung pakpak niya. Kaya talagang mas maganda, 1 month before ng race, nakapwede rin na yung ibon mo. Para training pa lang, namamalag na. Tapos, sir, pwedeng makita yung nag-solo superset mo ba, sir? Nandito siya, nandito. Kasi na-cancel naman yung race na ngayon, so nandito pa siya. So next week pa yung laban. Papakita ko sa inyo. Yeah, sige, sir, pakikuha mo nga po. Ayos, mga kalapatid. So, nasaktuhan natin yung superset winner niya na nandito pa. Cancel yung race nila sa CFU, sir. Apo. Ito yung nanalo ko ng SLQ Solo Superset. Ito, mga kalapatid. So, anong bloodline nun, sir? Ito ang bloodline nito talaga. Ito yung sinatawag kong CTS, pati Koopman. Sila yung pinagtagpo ko na magpares. So ito yung lumabas. Maliit na ibon lang siya, hen. Maliit na ibon hen yan. So tinatawag sa akin ito ay si Badjaw 9K. Bakit, sir? Kasi nung niload ko to talaga sa first lap ng OB ng SLFU, nagkabaliktad yung number ko. Ang number pala nito ay 0006. Ang nailista namin is 9,000. Pati nga, sir. Kung talagang titignan mo, 9,000 siya eh. Oo nga. Hindi, nakabaliktad yung ring. Yung pala, baliktad pala yung ring. Oo. So ito pala ay 006. 0006. Buti na ayos pa, ano? Bali report ko na kagad to. Buti na nga lang napansin to ni RC Doron na mali yung number mo, baka ma-DQ ka. So inayos na agad namin ni Sir Berdon, binidyohan namin yung ibon kasi nakatago siya sa CFU. So para hindi ma-question, pina-showboard ko na lang sa kanila. Yun. Tapos ang lap pala yan, sir, nag-solo superset winner. Bali first lap ng Santa Fe. Siya lang yung kauna-unahan dito sa Lucena na umuwi. So hindi ko na-expect kasi nag-clock na yung ibang lugar. Siya lang yung kauna-unahang nag-clock. So hindi ko na-expect to, talagang napakagaling na ibon. Ako yung natutuwa. Siyempre, sa tuwa, mapapasigaw ka talaga. Nung dumating. Yes. Bali, nung abangan pa lang hanapit namin ito, ng ibon na to, hindi ko na-expect to kasi kasama ko yung anak ko. Nakatayo kami dito sa unahan. So, sanay naman yung anak ko, pag bit-bit ko, may tinuturo sa taas pag may nalipad. So, pag pwesto namin dito, sa anong ito, tumingala yung anak ko, may dumaang isang ibon. Ito na pala yun, nakala ko naman ay dumapo lang. So, tuwan-tuwa ako, binigay ko agad yung anak ko sa asawa ko. So, yung ibon ko, tumambay pa eh. So, ang ginawa ko, nag-ano pa ako. Kumuha pa ako ng isang ibon para mapababa ko siya. So, hindi ko na-expect kasi smash yun eh. Smash talaga. Hindi ko akalain makakauwi ito. Ay umuwi ng tuyo. So, feeling ko, palagay ko ay galing ito sa Batangas. Kasabay ito ng Batangas kasi sila yung unang nag-clock. Dumaan ito, bali dito. Imbis na dito sa kabila dumaan. So, buong tuwa ko yun, pasigaw ko talaga ako sa sobrang tuwa. Kahit naman sino, pag nakapagpauwi ka ng ibon. Tapos solo clacker pa, di ba? Tapos contender yan, sir. Bali ito yung nakatagos ito sa CFU. Tinagos ito ng OB ng CFU. So, nung unang lap niya ay pang 105 siya. Second lap is naging number 5. Tapos sa third lap, rank 1 na siya. Siya lang ang kaibon na complete clacking sa CFU. Tapos sa SLFU. Sa SLFU, solo superset na ako nun. Ako nang champion dun. Ayos. Congrats kay Sir Gino. Pero ikaw pala dito, Sir Gino, anong diskarte mo kapag derby na? Ang ginagawa ko talagang dapat tuto ka sa ibon. Kahit gabi, binibisita ko to para tingnan kung okay ba yung ibon o talagang nakakondisyon ba. Kinakapit-kapitan ko to. Talaga sabi ko, wag tayong mas buenas-buenas lang. Ang inaano ko dito, kailangan may kasama ka ding dasal. Hindi naman lagi tayo buenas eh. Sama mo din dasal para may gabay. Next week siguro mapapaload na to. So sana pumalo pa rin siya sa fourth lap ng OB category. Yan, good luck kay Sir Gino. Tapos Sir Gino, ikaw pala, anong mga gamit mong supplements dito kapag derby na? So pag derby na, hindi naman ako nagamit ng kung ano-ano eh. Kung anong gamit mo nung una, na nasanay ng ibon, yung pa rin gamitin mo. Balang gamit ko lang dito is B12, calcium. Pagka may sipon na yung ibon, nararamdaman mo may sakit, Betracin capsule lang, pati may alaga akong oregano dito. Oregano lang, susubukan ko lang siya hanggang sa makarecover na.
Kasi hindi ko na gagamitan ng ibang gamot kasi hindi sila sanay, baka lalo lang may stress. So yun ang ginagawa ko. Pinakang patuwa ko lang dito is flyer ng Kalapatids na sinahaluan ko lang ng mani. Yan ang pinaka ko. Hindi ako nagbibigay ng vitamins ng araw-araw. Hindi, twice a week lang. Hindi ako nagbibigay ng vitamins pagka starting ng loading. So dapat kung ngayon ng loading, dapat kahapon nagbigay ka na. Kumbaga kunyari pag Friday na ang kargahan, Thursday ka nagbibigay. Thursday ako nagbibigay na agad ako ng ibon. Hindi ko siya binibigyan ng vitamins kasi kung tayong tao, pag binigyan mo ng vitamins, pag may lakad ka, nakakahilo yun. Ganun lagi, may kanya-kanya naman tayong diskarte sa pag-iibon. So tulad kung isang natural na pansier lang dito sa Lucena, hindi pang budget meal lang din ng ano ko. Kaya kita mo naman pumapalo, di ba? So nasa pag-aalaga pa rin ng ibon. Hindi mahalaga yung hindi kung saan galing bloodline. Lahat na mag-iibon dito sa Lucena, sa Quezon, lahat ng nilalarong ibon niya, may bloodline yan, may sarili yung bloodline. Kailangan lang talaga yung sistema ng pag-aalaga mo kung paano ito anong pwede mong ibigay sa kanila para uwian ka. Yun. Yan talagang pinakang the best dyan. Tama. Ayan, maraming salamat po, Sir Gino, at congrats sa'yo. Tapos sir, anong mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Bali, kung hindi ka pa pinapalad sa karera, tsagain mo lang. Hindi mo naman kalaban lahat yung mga pansier dito eh. Dapat ang una mong kakalabanin is yung sarili mo. Kailangan, kalabanin mo muna yung sarili mo. Kung sino may pagkukulang sa sistema ng pag-iibon. Yun ang pinaka-the best dun eh. Huwag mong isipin yung sino ang sinasabi ng iba. Huwag mong isipin yun. Kasi pag inisip mo yun, parang maano ka lang, ba't ko isipin yung iba? Dapat nakatuto ka sa ibon mo. Kailangan mo may panalo yung laban. Kasi hindi madaling mag-ibon. Ang pag-aalaga ng ibon talagang bibigyan mo ng magandang sistema para bigyan ka rin ng karangalan. Yun, maraming salamat sir. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat sa solid yung suporta. At syempre, bago ulit matapos tong video to, meron ulit tayong pa-shoutout. Shoutout kay Sir Roque Rick De Lima from Taytay, Rizal. Ayan, maraming malalakas na panser dyan sa Rizal. Sa susunod, dyan naman tayo magbibisita. Shoutout din kay Sir Luke Liam Palaes. Shoutout kay Jasmir Lariñas. Shoutout kay Sir William Toribio from Kuwait. Yan, ingat dyan, boss. Shoutout kay Renz Manto. Ayan, taga Laguna din, mga kalapatids. Yan, shoutout sa inyo lahat. At sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, ma-share na rin yung napanood yung video at abangan nyo yung part 2. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.